Breaking news mga kababayan, ako po, eto na. Alam na po kung sino ang pumasok at nagpaputok at nanggulo dito sa loob ng Senado kagabi. Talagang nirat-rat po ang Senado. Talagang gusto nilang kunin si Bato. Sa kabila po ng lahat mga kababayan, nabigo ang mga NBI na kunin si Bato. Dahil po talagang binantayan po sila ng mga Marines sa loob. So ngayon po, bistado po. Isa pong miyembro ng NBI ang pumasok po at talagang ito po sinasabi ni Manang Aimee ha. Ito po, konfirmado na empleyado po ng NBI ang nakalaban po ng mga Marines. Kaya dito nagkakabistuhan pati si Auntie Claire kung ano-ano nang sinabi. Ito po mga kababayan, ang balita ngayon, apat na senador, alam na umano ang mangyayaring gulo sa Senado. Naku po mga kababayan ko, sino-sino kaya yon? Panoorin po natin. Tila may conspiracy na para bang meron pong assassination plot sa mga senador para hindi matuloy ang investigation ng flood control. Naku po, malaking sindikato na ito mga kababayan. Panoorin po natin ang pasabog ni Manang Aimee. Ito po. Karagdagang pahayag ni Senator Amy Marcos sumaganap ngayong araw dyan sa Senado. Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami bakit alam ba nila ang mangyayari. Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay. Ayan mga kababayan, meron pong apat na senador ang nakakaalam beforehand po na lusubin at ratratin ng Senado. Ito pong sabi ni Cayetano mga kababayan ko. Lahat makakasuhan. Cayetano nagbabala sa mga senador na umano'y nakipagtulungan sa ICC laban kay Bato. Nako po mga kababayan ko. Lahat makakasuhan. Cayetano nagbabala sa mga senador na umano'y nakikipagtulungan sa ICC laban kay Bato. Nagbabala si Senate President Alan Peter Cayetano na maaring maharap sa ethics complaint ang anumang senador na umano'y nakikipagtulungan makipagsabwatan sa International Criminal Court upang mapahuli si Senador Ronald De La Rosa sa isang press briefing. Mga kababayan ko, ito bang sabi? Iginiit na Cayetano na seryoso ang Senado sa pagpoprotekta sa institusyon at sa mga kasapi nito, lahat sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay ng mga aligasyon at legal na isyong kinakaharap ni De La Rosa. Tinawag din ng Senate President na may konting kabastusan ang Senate Resolution na inuugnay kina Senador Bam Aquino, Risa Hontiveros, Pampilo Lacson, Francis Pangilinan at Tito Soto na umano'y nangihikayat kay De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Ayan mga kababayan, dito po sa apat na senador, sila Tito Soto, Risa Hontiveros, at mayroon pang sila Kiko Pangilinan, tila sila po, allegedly, yung beforehand alam nila na may papasok sa Senado. Kaya ito sinasabi ni Manang Aimee, bakit gusto na kaming mawala ng mga ito?
Sabi ni Manang Aimee, pinag-utos daw umano ng kanyang kapatid. Shoot to kill. Mahuli lang si Bato kahit may madamay na. Sabi dito mga kababayan. Ako po, pakinggan natin. Nasaan kayo nagkaputukan, dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, hinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Kung anong naramdaman nyo, nung narinig yung putukan, anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information to NBI, and kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi lang po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagdi-deny sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader, kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan. Hindi ko na maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala nang respeto, Senator, no? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Well, you're watching this Monday. Ayan mga kababayan ko, dito po dinideny po ni Matibag itong sinasabi po na mga miyembro ng NBI. Sabi ni Matibag mga kababayan, driver lang daw ito at pinahawak ng baril. Isipin nyo mga kababayan, driver nila, pinahawak lang ng baril. Pwede ba yun? Nagpaputok ito sa Senado. Siya po ang bumutas ng mga yung nag-grill po dyan sa pintuan, tapos pinaputukan yung mga salamin po ng mga senado. Sa senador. Or sa senado po mga kababayan. O ituloy natin. Kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating Republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Opo, yan po naging pahayag mga partner ni Senator Amy Marcos, Boss D, Jason, Doc Lorraine. Para ang tanong doon, ba't na pag-alis ng ilang mga senador, nagkaroon agad ng barilan? At pinagsusuot pa daw ng bulletproof vest si Amy. Oo. So alam na ba nila to bago mangyari ito?
dinideny ng NBI na nandoon sila, pero eto, kakasabi lang na merong isang NBI na bumalik at kinuha yung kanyang gamit at nagbanggit pa ng pangalan ng kanyang boss. Mas maganda siguro unahan ni Doc Lorraine. Ano ba yung mga nakita mo ron? Napansin mong kakaiba? Kasi may putasan ng dingding na nagaganap eh. Grabe. Natatandaan Pattern. natin ha. O, wala ring paalam. Hinukay yung JMC. Ito naman, walang paalam sa Senado. Binabakbak yung kanilang dingding. O isipin nyo mga kababayan, tapos deny to death, pati si Anticlear. Eh sabi ni BBM, hindi niya inutusan yung NBI. Sabi naman ni DILG Remulla, hindi natin alam kung sino ang mga ito. Sabi naman ni Matibag, volunteer lang yung tao na nagpaputok. Kay Anticlear, OSAA agent ang unang nagpaputok, nag-warning shot. Kaya daw lumaban itong NBI. Mga kababayan, ano ba talaga? Tapos pinapalabas po ng mga tangalista, bobolista, ng mga wala sa katwiran, ng wala sa mga utak, kawatan, mga maletagang, gawa-gawa daw ni SP Cayetano para palabasin na may lumusob. Yan, may nahuli na. Nahuling NBI, pinapalabas sa volunteer na driver. Tapos, merong pumunta na asawa kasi nawawala yung asawa niya, yung pala. Nahuli ng mga agent ng OSAA. Ayan, nakakulong ngayon mga kababayan. So ano sa tingin nyo? Si Cayetano pa masama ngayon, tapos yung lumabas ng mga senador, parang sila pa yung mga biktima. Naku, karmahin kayo. Karmahin yung mga ito. Yan ang sabi ng mga tao. Parang ang umuulit yung KOJC sa ating lahat, 'di ba? Alam natin yung pakiramdam na 'yan, no? Talagang walang paalam with impunity, no? Walang batas-batas, no? 'Di ba si Torre noon? Walang batas, wala siyang pake, no? Tsaka very arrogant na at saka ganun din marami na namang pulis, etc., 'di ba? Tapos walang yan. Walang yang Nick Torre han. 'Di ba? Pero yung kagandahan nga dito, mga senador ito, tayo noon wala tayong kalaban-laban, 'di ba? Kasi talagang inalipusta, minamatay pa nga sa KOJC. Tapos yun, inamin ba ni Bongbong Marcos? Hindi, sinabi niya wala ngang baril daw. Biro mo 'yon, 'di ba? So, again, no, who's going to trust Matibag? Has he done anything para pagkatiwalaan natin? Yung mukha na lang niya 'di ba? Mukha na lang niya. Tsaka nakita niyo, ubod ng yabang, 'di ba? Ito yung sinasabi ko na trust is of great pragmatic value sa isang gobyerno. Pero ang trust rating ng gobyernong ito ay bagsak. Kasi nga, isa na siyang, sa pananaw ko, no, sa nakikita ko, para na siyang criminal syndicate na lahat sila, yan, kasama yung Matibag na yan, na napaka-abusado. Ang ginagawa lang nila ay para pagtakpan si Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos ang mastermind ng flood control. Lahat ito dikit-dikit sa flood control, sa impeachment ng Vice President para siya tumagal pa sa pwesto, etc., etc. So it is all, everything. Kaya nga, madness. What's happening to our country is madness. Why? Because the leader is himself insane. No, so what we're seeing right now is like an insane asylum. Wala nang batas. Wala na. Tingnan mo itong mga ito. May mga baril pa na ganyan sa loob ng Senado. Pero swerte, kasi Senado yan. Isipin mo kung bahay yan ng ordinaryong tao, kayang-kaya nilang gawin, 'di ba? At malamang ginawa na nila. Nakita niyo ba yung video, si Matibag, sinabi niya, ipadampot mo yan. Biro mo yon, yung sinisigawan siya nung crowd. Yun lang ang meron tayo, boses lang. Yun ang intindi namin noon kay PRRD. Tsaka yun dapat ang intindi mo, Matibag. No, na ang NBI may baril, may resources, may poder. Lahat yan meron pang basbas ni Bongbong Marcos. Ang tao, salita lang, boses lang. At ang sinabi ng Supreme Court, hindi bawal na murahin ka, Matibag. Kahit nga yung PI, pwede yun 'di ba? Kasi yun lang ang meron tayo. At saka alam mo, pag ikaw isang lingkod bayan, yakapin mo lahat yun kasi that's part of what you signed up for, no? So, yan, walang tiwala, no?
Ayan mga kababayan ko, ito po si Matibag mag-explain po dito. Yan, tignan po natin ano pong explanation ni Matibag dito. Kung ano ang paliwanag niya, bakit nandun yung isa pong tauhan nila. Ito po mga kababayan ko. Tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all cost. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawin pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa... Ang sinasabi, siya yung commander nung nahuling empleyado ng NBI. Katabi ng opisina namin na kami po nagkakaroon po ng planning at sa plan po mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at siyempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor.
And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Okay. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay. Ayan mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay mga kababayan.